Ayun na nga! Nag-post po kami sa Net25 Facebook page para makasagot ang ating mga lovely mommies tungkol sa kanilang mga concern sa bahay. Kung may mga problema man sila siguro, mga recipe nila, pagkain, syempre hirap din yun At syempre sa buhay pamilya. Ngayon babasahin po natin yung isa sa mga nagtanong. Galing po ito sa isang mommy na naghahanda sa kanyang panganak for the first time! Uy, congratulations! Mula po kay Mami Aleli Joy Suarez Bernardo. Hello, Mama Love! In a few weeks, lalabas na si Little One. As a first-time mom, ano po ba ang dapat i-expect during labor and delivery? Ano po ang kailangan gawin o kainin for fast recovery? Thanks po! Ay, ang gandang tanong yan. Ganyan dapat po tayo talagang naghahanda. At para mas matulungan po tayo tungkol dyan, kasama po natin ngayong umaga si Dr. Fenella Leonido! Na pagkaganda-ganda, mukhang artista. Good morning! Halika rito. Yes, Doc, upo ka. Yes, ma'am. Welcome sa aming sala. Thank you po. Ayan. Ito, narinig mo naman, Doc, no, yung yes, katanungan ng ating first time na magiging mommy, Opo, diba? ma'am. Siyempre, parang normal naman talaga yon sa mga first time mommy, yung parang ang daming iniisip. Minsan kinakabahan ka. Opo. Ako nung una, takot na takot. Siyempre, kasi nga, may buhay sa loob ng tiyan mo na kailangan mong alagaan. At siyempre, yung buhay mo rin. Sinasabi nga nila, pag ikaw talaga ay first time mom, talaga namang kailangan handang-handa ka. Physically, mentally, emotionally. Hindi Opo. ba? Ma'am, Doc, bati ho muna kayo sa ating mga nanonood ngayon na nakikinig sa radyo. Good morning po. Si Dr. Leonido po ito. Yes. Yes po. Hello po sa family ko po, tsaka sa mga mababait ko pong mga pasyente. Yun ang gusto ko yung mga sumusunod. Yes, Yung po, mga tama po sumusunod. tayo dyan. Doc, eto nang unang-una nating actually marami ho tayong mga katanungan, lalo na dito sa ating first time mom. Siyempre ang sinasabi niya, ano daw ba dapat ang i-expect niya sa labor at pag-deliver ng kanyang baby? Siyempre dalawa, di ba, yung dalawang klase ng pag-deliver ng baby. Doc, paki-explain po sa kanila. Apo, ma'am. So may dalawa po tayong types of delivery. First is the normal vaginal delivery, and the next po is the cesarean delivery po. So, as ako po ay isang mother na rin po, no? Ayun! Yes, so naiintindihan ko po yung nararamdaman po ng mga patients natin. So first, ma'am, we advise them ano po yung dapat nilang bantayan para kailangan na nilang pumunta sa hospital. Okay. So first po, kapag may regular contractions, so sunod-sunod na Anong po ibig yung... sabihin po ng regular contractions in layman's term po, Doc? Yes, ma'am. So kapag every 5 to 10 minutes na po yung pagtigas ng tiyan, hindi na po nawawala, umaabot na po sa likod yung pain. Opo, it means regular na po yung contractions. Lalo na ma'am pag may kasamang vaginal bleeding or may water na pong lumabas. No? Need na po yun pumunta sa hospital. Okay. And another po, if hindi magalaw yung baby, kailangan din po yun ipacheck agad sa hospital. Okay. At syempre, yun ay kung doon sa mga hindi nag-expect ng cesarean delivery. Yes, ma'am. Pag cesarean delivery po, ano ang dapat nilang i-expect naman at sa kanilang panganganak? Apo. Usually, cesarean sections po are elective. So, nakaplano tayo. May date po tayo na yun po yung date of operation natin. So, usually, our patients, we advise them what time po last pwedeng kumain. Yes. We advise them to have a full bath, no? Before the procedure. Tapos, usually po, mga 8 hours po na walang food or water intake. Wow! Eto na, Go. kasi kadalasan lalo na pag mga first time mommy, hindi talaga nasusunod. Minsan talaga yung due date na tinatawag. Tama po ba, Doc? Yes, po ba ma'am. yun? Apo. Ano pong paliwanag niyo puro? Apo, ma'am. So, the normal pregnancy po, ma'am, 37 to 40 weeks po tayo. Okay. Yung due date po na tinatawag, that is when the pregnancy is already at 40 weeks. Okay. So, 3 weeks prior po ng due date, pwede na pong mag-labor. Pag po nag-labor yung mothers natin at 37 weeks, which is 3 weeks prior, full term na po yung baby. Okay na po yung weight ng baby at that time. Less na po yung prone for infection. Okay na rin po yung paghinga niya. Hindi na po niya kailangan ng incubator, mga ganun. Yan. Mga gamit na kailangang ihanda,
ilagay sa isang malaking bag. Para siguradong hindi na magka-cramming at hindi ka na malilito kung ano yung mga kailangan mong dalhin. Okay, ma'am. So, usually yung clothes po ng mothers, better po kapag dress. Okay. Mas mahirap po kasi mag-pants after delivery. Yes, ma'am. Tapos yung binders, tapos yung damit po ng baby. Mas makakatipid din po if magdadala na tayo ng diaper ng mother, ng baby, tapos mga toiletries din po. And syempre, after pong mag-deliver, magbe-breastfeed na po tayo. So, dapat po dala na po yung nursing bra, breast pump. Pero hindi po natin ina-advise magdala po ng milk products or bottles po, no? Kasi breastfeeding, breastfeeding, po tayo, advocate. Liquid. Talaga, totoo yan. Okay, ano po ang kailangan gawin o kainin ng ating mga mami para bumilis po yung kanilang pag-recover na tinatawag? Lalo na pag cesarean section. Yes, ma'am. So, we advise them to have a high-fiber diet po, no? So, fruits, vegetables, whole grain wheat po. And also to prevent anemia kasi may blood loss po tayo. Food rich in iron naman po. Katulad po ng avocado, spinach, kamote. Makakatulong po yun para ma-prevent yung anemia. And also, ang ano pa po natin, food rich in vitamin C tsaka zinc po para sa faster wound healing. And hindi lang po yan, gusto ko pong idagdag doon sa mga sinasabi ni Doc, ay ang total support ng buong pamilya, lalo na po ng husband when it comes to yung recovery, at the same time sa pagpapasuso ng baby. Kasi may mga mommy na talaga namang nahihirapan sa umpisa ng pagpapa-daddy ng baby. Importante po yun, lalo na masakit sa likod, masakit sa katawan. And you also check your wives, baka may postpartum sila, na kailangan nyo pong i-check din po yun. Siyempre, importante po ang mental health ng ating mga mami. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga first-time moms or sa mami ngayon na nagbubuntis? Ano po yung inyong mensahe, Doc? Have your regular prenatal check-up with your OBGYN. Stop. Hi! Mga Kanet 25, this is Love Anyo Verbo. For more love, to the pet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.